Ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, death toll sa Bagyong Quinta umakyat na sa 16. Danyo sa agrikultura pumalo na sa 1.7 billion pesos. Palasyo tiniyak ang sapat na pondo para sa mga paparating pang kalamidad. Ang Pilipinas nagtala po ng 1,761 na mga bagong kaso ng COVID-19. Civil Service Commissioner hinimok ang Mega Task Force na silipin din ang mga corruption cases na ilang taon nang pending. Dating BOC Chief Guerrero at dalawang iba pa pinakakasuhan ng NBI dahil sa pakikipagsabwatan sa mga ghost importers. Ilang senador hinimok ang Malacanang na bumuo ng task force na tututok sa pagdagsa ng mga Chinese sa Pilipinas. At yun hong mas maikling teaching hours sa mga guro isinulong sa Senado. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw po ng Biyernes mga kabrigada, Oktubre at 30, 2020. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita. Mga kabrigada, pumalo na sa 16 ang death toll sa pananalasa ng Bagyong Quinta. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mula sa 9 na katao na unang naitalang casualty, nadagdagan ito ng 2 mula sa Calabarzon, 5 sa Bicol at 2 sa Central Visayas. Aabot naman sa 22 individual ang nasugatan dahil po sa bagyo. Samantala sa hiwalay na report ng Department of Agriculture, pumalo na sa 1.7 billion pesos ang naitalang danyo sa sektor ng agrikultura at pangingisda. Iniulat ng DA na aabot sa 73,098 hectares ng agricultural land at 30,488 na magsasaka ang naapektuhan ng Bagyong Quinta sa Ilocos, Calabarzon, Bicol, Western at Eastern Visayas, Mimaropa at Zamboanga Peninsula. Sa ngayon, naghahanda naman ang mga ahensya ng gobyerno sa posibleng pananalasa ng Bagyong Rolly na sinasabing maglalandfall sa araw ng Undas. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, tiniyak ng Malacanang na may sapat na pondo para sa future natural calamities sa harap ng may panibagong banta ng bagyo. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, mayroon umano silang 800 million pesos na halaga ng standby funds at calamity packs na handa na para sa deployment kapag nagkaroon na naman ng aberya kagaya ng bagyo. Dagdag ni Roque, hindi lang pagkain kundi maging ang mga evacuation centers ay identified na rin. Una nang sinabi ng Pag-asa na isa pang mas malakas na bagyo kumpara sa Typhoon Quinta na ikinasawi nga po ng 16 na tao at sumira sa mga pananim at struktura ang nakambang pumasok sa bansa. Bago nito, hinagupit rin ng ilang bahagi ng bansa ng severe Tropical Storm Pepito na nag-iwan naman ng 100 million pesos na halaga ng danyos sa agrikultura at infrastruktura. Brigada Balita. Coronavirus Disease 2019 News Update. Mga kabrigada, inanunsyo ho ng Department of Health ang 1,761 na mga bagong kaso ng COVID-19 dahilan para lumobo ang total tally ng bansa
sa 376,935. Patay ho sa nationwide count, 39,940 o 10.6% pa ang kasalukuyang nagpapagaling, kung saan 83.3% ang nakararanas ng mild symptoms, 10.9% ang asymptomatic, 2.1% ang severe cases, habang 3.7% naman ang nasa kritikal na kondisyon. Samantala, mayroon namang 740 na mga bagong pasyente na gumaling mula po sa sakit. Dahilan para tumaas ang recoveries sa 329,848. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, tanggap na tayo ng report. Ang Civil Service Commissioner hinimok naman ang Mega Task Force na silipin din ang mga corruption cases na ilang taon nang pending. Si Brigada Jen Bayot sa Balita. Brigada Jen, ibrigada mo. Brigada Live Report. Hinimok ni Civil Service Commissioner Aileen Lizada ang bagong buong Mega Task Force laban sa korupsyon na silipin din ang ilang taon ng mga nakabimbing kaso ng katiwalian. Paliwanag ni Lizada, maraming corruption complaints umano ang ilang taon ng pending na inimbestigahan ng ilang investigating bodies at agencies. Subalit hanggang ngayon ay wala pang naisasampang kaso. Inihalimbawa ni Lizada ang kaso sa ilang field official kung saan halos 15 taon na umanong itong nakabinbin sa Office of the Ombudsman. Kaya naman napapanahon na ayon kay Lizada ang pagbuo ng task force para matulungan ang Ombudsman sa pagtatrack ng pagsasampa sa mga kaso. Tiniyak naman ng opisyal na handa ang Civil Service Commission para tumulong sa task force sa pag-iimbestiga sa mga government agencies sa pamamagitan ng data gathering at information sharing. Yan ang report hatid ng Guard C. Calcium Ascorbate, katawang healthy achieve sa Guard C. Ito sa Brigada Jan Bayot ng Brigada News of Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, dating BOC Chief Guerrero at dalawang iba pa pinakakasuhan ng NBI dahil sa umano'y pakipagsabwatan sa mga ghost importers. Si Brigada Maricar Sargan sa Balita. Brigada Maricar, ibrigada mo! Brigada Live Report. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI sa Office of the Ombudsman na sampahan ng kaso ang ilang Bureau of Customs sa BOC officials dahil sa pakikipagsabwatan nito sa mga dummy importers. Kabilang sa mga pinakakasuhan ng NBI sa paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay sina Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero, Deputy Commissioner for Intelligence Ramil Ramiro at Acting Officer of the Account Management Office James Hoven. Sa pagsisiyasat ng NBI na pag-alaman na binigyan ng accreditation ng BOC ang 6 na private importers, kabilang na ang Gibson International Trading, Blessive Scott International Corporation, Crown Majesty Classic Corporation, Parasol 8 Corporation, Leo Giga International Trading at Dragon Lock Enterprises Corporation. Subalit nang puntahan umano ng NBI ang address na ibinigay ng naturang mga importers ay wala naman ito doon sa lugar. Ayon sa NBI, aabot sa 500 million na halaga ng items ang naipapasok ng 6 na ghost importers. Dumipensa naman si Guerrero sa paglagda sa Certification of Accreditation ng naturang mga importers at sinabing ito ay ministerial lamang para mawala ang tinatawag na consignees for hire modus. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka. Ito si Brigada Maricar Sargan ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Mga kabrigada, iminungkahi ni Senator Francis Kiko Pangilinan sa Malacanang na bumuo naman ang task force na mag-iimbestiga sa pagdagsa ng mga Chinese nationals sa Pilipinas. Ginawa ni Pangilinan ang pahayag matapos mabunyag sa isang pagdinig sa Senado na abot sa 27,000 Chinese retirees ang nakapasok sa bansa na may edad na 35 pa lamang. Ikinaalarma ito ng senador at tinawag pang soft invasion ng mga Chinese na nagsimula umano noong 2017. Kaugnay nito sinabi ni Pangilinan na dapat magkaroon ng task force na binubuo ng Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation, Department of Labor and Employment, National Intelligence Coordinating Agency
at ng Department of National Defense para siyasatin ang pagdami ng naturang mga banyaga dito sa Pilipinas. Batay sa Senate Resolution 558 na inihain ni Pangilinan, susuriin nito ang epekto sa national security ng pagdagsa ng milyon-milyong mga Tsino sa bansa. Brigada Balita. At yun hong mas maikling teaching hours para sa mga guro, isinulong naman sa Senado. Si Brigada Ernie Napukaw sa report. Brigada Ernie, ibrigada mo! Brigada Live Report. Isinusulong ngayon sa Senado na paikliin ang oras ng pagtuturo ng mga guro. Sa Senate hearing kaugnay sa Magna Carta for Public School Teachers, iginiit ni Senadora Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, na dapat pag-aralan ang pagbabawas sa teaching hours sa mga guro. Paliwanag ni Gatchalian, isa ang Pilipinas sa merong may pinakamataas na teaching hours na umaabot sa 1,218 hours kada taon o umaabot sa 6 na oras kada araw. Samantalang ang average lamang sa ibang bansa ay nasa 706 hours o 4 na oras kada araw. Dahil dito iminungkay ng senador sa DepEd na mag-hire ng mas maraming non-teaching personnel na siyang gagawa ng mga administrative work. Binigyang din pa ni Gatchalian, bagamat nakasaad sa Magna Carta for Public School Teachers na 6 na oras lamang ang kanilang pagtatrabaho, ay lumalampas pa ito ng hanggang sa 8 oras dahil sa dami ng kanilang workload. Yan ang report natin ng Yamivit, ang multivitamins ng batang lamang. Ito si Brigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Mga kabrigada, US election update naman tayo. 5 araw po bago ang election day sa US, aabot na sa mahigit sa 1/3 o katumbas ng 80 million registered American voters ang nakaboto na. Batay sa inilabas sa datos ng Edison Research and Catalyst, 36% ng registered voters ang lumabas at bumoto sa 50 estado. Kabilang sa top 3 states na may mataas na percentage ang Montana, Washington State, Colorado at ang Oregon. Karamihan umano dito ay bumoto sa pamamagitan ng mail-in balloting. Nabatid na noong 2016 presidential elections, aabot naman sa 136 million total ballots ang binilang sa Estados Unidos. Brigada Balita. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga kabrigada, ikinababahala po ng mga health experts ang patuloy na pagdami ng mga nadadala sa pagamutan dahil sa COVID-19 pandemic. Sa Amerika, nakita sa 40 states ang pagtaas po ng hospitalization rate. Ayon sa datos mula sa Johns Hopkins University sa US lamang, ay pumalo na po sa 8.8 million ang kaso ng COVID-19. Aabot sa average na 74,000 na bagong kaso ng virus ang naitatala dito kada araw. Ayon kay National Institute of Allergy and Infectious Diseases Director Dr. Anthony Fauci, ang pagtaas ng hospitalization ay itinuturing nilang bad recipe for a tough time ahead. Kaya naman hinimok nito mga estado sa Amerika na gumawa ng hakbang para labanan ang pagkalat ng COVID-19. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, mas lumakas pa po ang bagyong Rolly habang papalapit sa kalupaan. Taglay na ng bagyong lakas ng hangin na aabot sa 140 kilometers per hour at pagbugso nga aabot naman sa 170 kilometers per hour habang kumikilos pakanlurang direksyon. Huli itong namataan 1,185 kilometers east ng Central Luzon. Dahil malayo pa sa kalupaan, posible umanong mas lumakas pa ang bagyong Rolly bago maglandfall sa Central Luzon at Quezon area sa mismong araw ng undas. Dahil dito asahan naman ang mga malalakas na pag-ulan sa bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas at ang Caraga. Naglabas naman ng gale warning ang Weather Bureau sa mga maglalayag sa seaboards ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur at sa northern seaboard naman ng mainland Cagayan dahil sa matataas na alon. Brigada Balita.
Samantala mga kabrigada, para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ho ng Biyernes. Sa palitan ng piso kontra US dollar 48.42, sa euro 56.50, British pound 62.58, Bahrain dinar 128.77, Australian dollar 34.01, Canadian dollar 36.34, Singaporean dollar 35.41, Chinese yuan 7.21 at sa Japanese yen sa 46 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Panamed, Drive Max Coffee at ang Yummy Vit. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Leo Navarro Malikden. At Brigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the Music and News Authority.